Mga kapuso, tiniyak ng Sinag na hindi makakapasok sa Pangasinan ang imported na sibuyas na posibleng kontaminado ng E. coli. Pero presyo ng lokal na sibuyas mas lalo pang tumaas ngayong linggo. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Agriculture sa mga ibinebentang sibuyas sa pamilihan. Ito'y para matiyak na safe for consumption ang mga ibinebentang sibuyas sa merkado. Kasunod ng mga nasabat na imported na sibuyas na kontaminado ng E. coli, tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura na walang nakakapasok na imported na sibuyas sa Pangasinan. Bunsod nito, wala ring pangamba ng kontaminasyon ng E. coli sa mga ibinebentang sibuyas sa merkado. Malawakan ang ginagawang monitoring ng Sinag sa Bagsakan Market at maging sa mga pamilihan para matiyak na E. coli-free ang mga ibinebentang sibuyas. Posibleng magdulot ng matinding gastrointestinal disease ang sinumang makakain ng mga produktong kontaminado ng E. coli. Yun, naharang naman ng Department of Agriculture. So far, wala tayong news na nakapasok dito sa ating lalawigan. Dito sa Mangaldan Public Market, halos kalahating taon na rin na hindi nakakaangkat ng imported na sibuyas ang ilang negosyante. Native na sibuyas o mga locally produced na sibuyas ang nabibili nila sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Karamihan dito naani sa Pangasinan at Nueva Ecija. Mas maganda yan kasi yung imported. Ang nagiging problema lang ngayon ay ang patuloy na pagtaas sa presyo. Ngayong linggo lang, 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas. Kahit hindi pasok kasi kailangan, madam, okay lang. Medyo mura-mura kaysa yung pulay. Oo, mas okay itong native kasi safe. Sa ngayon, nasa 140 pesos hanggang 150 pesos na ang presyo ng pulang sibuyas, habang nasa 90 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Nasa 140 pesos naman ang kada kilo ng bawang, habang nasa 200 pesos ang kada kilo ng luya. Chris, dito naman sa Kalasyo Public Market ay nasa 140 ang kada kilo ng pulang sibuyas habang nasa 80 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Samantala ayon sa otoridad, Chris, hindi basta-basta malalaman ng isang consumer kung positive sa E. coli bacteria ang sibuyas na kanilang binibili. Kinakailangan pa kasing sumailalim sa screening or sa test o examination ang sibuyas bago ma-confirm na ito ay positive nga sa E. coli. Kaya ang pinakamahalaga pa rin sa lahat ay ang regular na inspeksyon at monitoring ng otoridad para matiyak na safe for consumption ang mga ibinibentang sibuyas sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.